The all-devouring whale, homecoming. Like and subscribe, baka naman. Madugong nakaraan, ito na nga ang bangungot na dala ng ating bida na bigla na lamang nagising sa kanyang pagkakatulog. Dasal nga rin ang alay nito sa kanyang mga yumaong magulang at sana raw ay gabayan siya sa magiging laban niya. Nang sa gayon ay kung sakaling manalo siya ay mabigyan na sila ng pagkakataon para sa patas na investigasyon ng malinis na ang pangalan ng kanilang angkan. Fan Lingxiao, pangalan na nga ng ating bida na siyang magre-representa sa buong angkan ng Lingxiao Pavilion, na siyang todo rin ng support sa bida nating may pinaglalaban. Dambuhalang ibon na nga ang naging service nito kasama ang ilan sa kanyang mga kas-ekta, patungo sa isang bayan na puno ng tao at mga pagkakatikyot na mga halimaw, at kaliwat ka ng paputok na tila ba Chinese New Year. Kinabukasan, dumadagundong na mga tambol naman ang bumungad sa lahat, sa isang arena na puno ng mga tao at mandirigma, na siyang pagdarausan ng tournament. Patawa-tawa na nga ang mga ito at anong masamang hangin daw ang nasenggot ng liga para payagan ang isang walang kwentang sekta para lumahok sa tournament, kung saan tinutukoy nga ang angkan ng ating bida. Iba naman ang naging opinyon ng gerang na ito, na pinabatid ang pagkamangha kay Fan Lingxiao, na natatanging survivor at natitirang dugo ng Lingxiao. Sa kabilang araw nito ay nagawa nitong mag-isang muling itaguyod ang Lingxiao Pavilion hanggang B-class mula sa pinakababa, nang may pambihirang galing lalo na sa larangan ng spiritual pets. Bago ang laban ay nakipagkulitan muna si Fan sa kanyang mga kasamahan, hanggang sa tanungin na nga nito si Duan Ye, kung natatandaan pa raw ba nito ang naging usapan nila bago ito pumasok sa sekta. Ang maging pinakamalakas, agad na sagot naman ng binata. Drama mode naman ang ating bida at kung di nga raw dahil sa kanila ay baka matagal na siyang sumuko at hindi na nagpatuloy pa sa buhay, sila nga raw ang nagpakita sa kanya na may rason pa para lumaban, at ngayong nandirito na nga raw sila, ay sabay-sabay nilang abutin ang pangarap nilang maging pinakamalakas. Pakapasok sa arena ay wala na nga sinayang na oras pa itong si Fan Lingxiao at agad nagpasikat ng kanyang kapangyarihan at naglabas ng isang dambuhalang balina. Master namin yan, proud namang pag-cheer ng kanyang mga kas-ekte sa isang tabi, habang di naman nagpatinag ang kalaban nito bagamat namangha, sabay labas din ang kanyang pangmalakasang kapangyarihan, kung saan isang dambuhalang gorila naman ang siyang sinaman sa arena. Di nagtagal ay dumagundong na nga ang buong arena nang magsalpukan na ang dalawang dambuhalang spiritual pets. Tubig laser dito, uppercut doon, sabayang pag-atake na nga ng magkalaban na lubos kinamangha ng mga nanunood. Sa lakas ng gorila ay binalibag na nga nito ang balyena sa isang tabi, ngunit agad din namang inagapan ni Fan Lingxiao at sinakayan pataas ng arena. Sinamantala na nga ito ng ating bida para makapag-cast ng pangmalakasang spell habang sa baba ay walang magawa ang nag-oorumintadong unggoy. Sunod-sunod na atake na nga ang ibinira ni Fan Lingxiao ngunit basic lamang na hinaharang ng kalaban, at tinapatan pa nga ang paglipad-lipad ng balyena at lumipad din with flying colors sabay dambuhalang apoy na suntok ay ibinira sa ating bida. Di naman nagpatinag si Fan Lingxiao at tila ba inasahan na ang kakayahan ng kalaban, sabay binola-bola ang isang tubig at renekte sa katawan ng kanyang spiritual pet. Dito na nga nag-transform ang kanyang balyena sa mas malakas na form nito, na siyang basic na ngang hinarang ang mga apoy-apoy na suntok at ginawang snacks, sabay dinura sa kalaban. Di nagtagal ay mas nang ibabaw na nga ang lakas ng ating bida at ng spiritual pet nitong balyena, na siyang kinatuwa na nga ng kanilang sekta. Sa kasamaang palad ay bigla na nga lang nawala ang ngiti nito pati ng ating bida nang makita na tila may mali sa balyena. Bigla na lamang itong nawala sa kontrol at nag-transform na parang isang zombie. Pilit na nga itong pinigilan ni Fan Lingxiao at kinakancel ang summoning technique ngunit huli na ang lahat, hanggang sa maging siya ay inatake na nga rin ng kanyang spiritual pet at kinain. Pangmalakas ang mga flashback na nga ang pinakita matapos nito, mula nang siya ay ipinanganak. Noong nakilala niya ang kanyang spiritual pet, hanggang sa naulila siya, at hanggang sa nangyari ang karumal-dumal niyang pagkamatay. Kasabay ng mga pa-flashback na ito ay ipinakita rin ng isang misteryosong lalaki na nagbigay sa kanya ng isang scroll na may kakayahang mag-reincarnate, kung sakaling may mangyaring araw na masama sa kanya. Epekto nga lang daw ito isang taon matapos siyang mamatay, kung saan magagawa niyang masaniban ang isang malusog na katawang namatay sa nasabing panahon. Siyang tunay nga ay nagising na lamang ang ating bida sa isang gubat, na lubos ang pagtataka kung paanong buhay pa siya, at dito nakumpirma na wala na nga sinian, ang spiritual pet niya na subok niyang pinalabas ngunit wala na. Pilit na nga siyang lumapit sa isang ilog at nakaramdam ng uhaw,
hanggang sa magulat nang makita ang kanyang refleksyon sa tubig, at napatanong kung sino raw ang lalaking ito. Walang ano-ano'y bigla na nga lang may lalaking sumigaw at itinuro siya, na tila ba matagal na siyang hinahanap. Dito ka lang pala nagtatagong hype ka, ika na nga ng mga ito na lubos pinagtaka ni Fan Ling Xiao, at ano raw ang kasalanan niya sa mga ito. Hinuli na nga siya ng mga ito at ikinulong, at dito napagtanto na 1 taon na ang nakalipas noong namatay siya, at bagamat na ibalik ang buhay ay back to zero na naman siya. Di peren maalis sa kanyang isip at magpahanggang ngayon ay palaisipan peren sa ating bida kung ano ang nangyari at kung sino ang may kagagawa ng lahat. Sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni ay subok na nga nitong tinignan ang kakayahan ng kanyang kasalukuyang katawan. Dito na nga niya napalabas ang pagka-cute-cute na aso at cactus na siyang spiritual pet ng kasalukuyan niyang katawan na ayon sa ating bida ay pwede na kaysa naman sa wala. Hype na panghi, ika na nga lang ng isang gwardya na sumando kay Fan Ling Xiao at nais nga raw siyang makita ni Miss Bai. Wala namang nagawa ang ating bida kundi sumama sa lalaki bagamat nagtataka kung sino ang nasabing Miss Bai. Ayayayayayayayay sana all na nga sa ating bida at chicks pala ang naghihintay dito, sa wakas nga raw ay nandito na siya at tinawag itong Liu Fengmang, pangalan ng kasalukuyang katawan ng ating bida. Magbabayad nga raw ito sa kasalanan niya at sisiguraduhin niyang makukulong habang buhay sa lugar na ito. Wala namang masagot si Liu Fengmang pagkat wala nga siyang alam sa katauhan ng kanyang katawan, kaya naman pilit na lamang na pinapakalma ang dalaga. Todo sorry na nga si Liu Fengmang at kung ano-ano na ang binabanta sa kanya ng dalaga, sabay napapa-atres at patawarin na nga raw sana siya ng dalaga. Pasimple na ngang lumabas si Liu Fengmang hanggang sa magsalita na naman ang dalaga. At sino raw nagsabi sa kanya na pwede siyang umalis, sabay labas ng isang dambuhalang ahas na siyang binira sa ating bida. Tawa-tawa na nga si Miss Bai habang pangmalakasang entrance naman ang ganap nila Teddy Dog at Vine Sprite kala mo mga higante sa laki. Ano pa nga ba at tinawanan lamang ito ng dalaga at ng ahas, at napakasupot naman daw ng mga spiritual pets niya. Walang ano-ano'y bigla na naman ngang umatake ang dalaga gamit ang spiritual pet nitong ahas, na siyang tinapatan din ni Liu Fengmang ng pagka-cute-cute niyang Teddy Dog. Sa gulat ng dalaga ay pambihirang bilis na nga ang ipinamalas ni Teddy Dog, na halos di na nga masabayan ng ahas ni Miss Bai, habang sa isang tabi ay inihanda naman ni Liu Fengmang ang bansot na cactus na tila isang tirador at nag-aabang ng tamang pagkakataon, walang ano-ano'y humudyat na nga si Liu Fengmang sa atake nito, na siyang agad tumama naman sa ahas sabay pinulaputan ang kalaban. Di naman basta nagpatalo lamang ang ahas at nakagat ang bansot na cactus, ngunit plano pala itong lahat ni Liu Fengmang ayon na bondage ang ahas wala sa oras na tila nagustuhan din ito. At bilang finale, pangmalakasang pa-shower na nga itong si Teddy Dog gamit ang ihi nito, na siya nang mas pananggigil ng dalaga, at kung anong bastos daw ng amo, ay siya ring minana ng mga alaga nito. Sa galit nito ay nagcast na nga ito ng spell na siyang mas nagpalakas sa kanyang spiritual pet. Nagkadesunog-sunog na nga si Bansot Cactus dahil sa taglay nitong apoy, sabay hataw din kay Teddy Dog na siya nang nagpabagsak din dito. Naiwan na ngang mag-isa ang ating bida ayon tumilapon sa muling pag-atake ng kalaban. Dito na nga nakita ni Liu Fengmang ang isang maliit na hito na siya nga nitong agad ginawang pet. Muli ay tinawanan na naman nga si ni Miss Bai, at maski maliit na hito ay dinamay na nga rin daw nito abat mukhang ganoon na raw ito kadesperado manalo lamang. Oo, inaalagaan dati ang mga hito para maging pangmalakas ang mga balyena pero matagal na itong di ginagawa, matapos kainin ng isang spiritual whale ang mismong amo nito nakaraang taon sa isang kompetisyon, kaya binyansagang master killer. Dahil dito ay nag-issue ang liga ng termination order, para patayin lahat ng hito, at ang hito nga raw nakatabi niya ang nag-iisa na lamang na siyang alaga raw ng kanyang kuya. Tsaka tanging master lamang daw ng Ling Xiao Pavilion ang kayang mag-cultivate ng nasabing spiritual pet kaya walang kwentang araw ito kung tutuusin. Gamit ang ahas ay muli na naman nga nitong inatake si Liu Fengmang, ngunit basic lamang na hinarang ng ating bida gamit lamang ang mga kamay nito. Dito na nga nito pinaatake ang bagong tagpong hito, na siyang pamwesto sa buntot ng ahas at kinagat ito. Kainin mo, seryosong utos na nga ni Liu Fengmang, na siyang seryoso mode din ng pagkaliit-liit na hito at sinapsap ang dambuhalang ahas na tila pansit kanton lamang. Lubos kinagulat na nga ito ni Miss Bai at di makapaniwala sa mga kaganapan, habang rekta naman ang umalis si Liu Fengmang at nagpaalam sa dalaga. Todo takbo na nga ito papalayo sa mga alagad ni Miss Bai,
hanggang sa kalaunan ay tuluyan ang nakatakas ng sumakabilang bundok, sa tulong ni Bansot Cactus. Todo sorry na nga lang ang mga alagad ni Miss Bai at nakatakas nga ang ating bida, hanggang sa marinig na nga ito ng kapatid ni Miss Bai na saktong dumating sa eksena sakay ng isang bird. Samantala, nagising naman na si Liu Fengmang sa bundok na kinabagsakan nito, habang todo sumbong naman itong si Dalaga kay kuya niya at ginamit nga raw ng ating bida ang alaga niyang hito para kainin ang spiritual pet niyang ahas. Malakas pala yun kuya, ba't hindi na lang yun ang binigay mo sakin una pa lamang? Ayon naman sa kuya nito ay walang kwentang pet ang hito, ngunit sa kamay nga raw ni Fan Lingxiao ay ito ang pinakamalakas, ngunit matagal na nga raw itong patay, kaya wala silang dapat ipag-alala pa. Habang sa bundok naman ay muling nabuhayan ng ating bida, at bagamat olats daw sila sa dating buhay niya, ay sisiguraduhin niyang babawi sila ngayon ng alaga niyang hito. Nagiging hito daw pag puro nude lang at walang like at subscribe, hahaha charot lang.